Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang lakas ng demonyong tila pinigilan ay biglang sinamantala ang panggigipit at bigla itong ginamit para supilan si Jin Guang. Tulad ng isang tunay na Tai Chi master, tila mabagal ang kanyang mga galaw at malapit ng tamaan ng kalaban, ngunit kung tutusin ay mas pagkakataon ito para gamitin ang kanyang lakas para makakuha ng lakas. Wow! Ang demonyong enerhiya na bahagyang pinigilan ay bumangon sa langit sa isang kisap mata, at sa isang pagliko, ang gintong liwanag ay ganap na natangay sa kapaligiran. Biglang nagbago ang sitwasyon. Akala ko noong una ay mananalo ang gininto ang liwanag, ngunit hindi ko alam na sa isang iglap, ang lahat na mananalo ay ilang sinag lang ng liwanag. Taputit bahagyang malupit, ang mga gintong ilaw na iyon ay halos mapatay. Oops, biglang nabigla si Bawang Tianshu. Ang mga gintong ilaw ay ang kanyang mga ugat, natural, madarama niya ang mga gininto ang ilaw ng mas mahusay at mas sensitibo kaysa sinuman. Siguradong hindi ilusyon ang nakita niya sa harapan niya, kitang-kita niya kung gaano kaina si Jin Guang ngayon. Kung ang gininto ang liwanag ay ganap na mapatay, kung tutusin mula sa kasalukuyang kalagayan ng katawan ni Han Sanchen, ang Han Sanchen ay ganap na hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Paano niya nilalabanan ang mga trolls? Hindi man lang siya kwalipikadong kumatok sa pinto. Han Sanchen, tahan na, nag-aalalang sigaw ni Bawang Tianshu. Ngunit sa katunayan, ang mga bagay ay parang 10, at 8 o 9 ay hindi gaya ng inaasahan. Habang sumisigaw siya, ang gintong liwanag ay hamina at hamina. Maraming gintong liwanag ang nagsimulang lumiit pabalik sa katawan ni Han Sanchen sa sandaling ito. Halos naging sanhi ito ng pagtitiwala na ang Bawang Tianshu ay nag-alab sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ganap na nawala ang palabas. Orihinal niyang nilayon para sa Han Sanchen na sumipsip ng gintong liwanag. Ngayon, karamihan sa gininto ang liwanag ay dispersed ng demonyong enerhiya, at ang natitirang katawan ay ganap na naibalik sa katawan ni Han Sanchen. Nangangahulugan din ito na ganap na inamin ni Jin Guang ang pagkatalo sa pakikibakang ito. Tapos na ang sitwasyon. Gayunpaman, kumpara sa dati, sa oras na ito ang 8 desolations makalangit na aklat ay mas ayaw. Total hindi nagtagal, minsang binigyan siya ng pag-asa ni Han Sanchen, ngunit hindi niya inaasahan na mabilis na darating at mawawala ang pag-asa na ito. Nakasimangot din ang matandang nagwawalis ng sahig sa pagkakataong ito, parang matatalo si Han Sanchen. Posible bang huling ilusyon lang ang gintong katawan? O ito ba ay isang self-conscious rebellion kapag naramdaman ng isang tao ang ganap na panganib? Tila, sa paghusga mula sa kasalukuyang hitsura, ito ay posible. Huwag kang mag-alala, oras na para kumilos ka. Sa sandaling ito, ang nag-aalalang boses ng Bawang Tianshu ay dumating sa gilid na ito. Nakasimangot ang matandang nagwawalis ng sahig, kailangan ba talaga natin tumulong? Gayunpaman, kahit na kumilos ka ngayon, ito ay walang silbi. Sa sobrang walang magawang ngiti, si Bawang Tianshu ay lubhang walang magawa. Sa puntong ito, kahit na kumilos ang matandang walis ngayon, maaaring wala na siyang mababago. Huli na ang lahat, ikaw at ako kailangan lang tandaan na ngayon ikaw at ako ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Matapos ang kanyang mga salita, si Bawang Tianshu ay nawala, parang pinili niyang tanggapin ang katotohanan. May bahagyang panghihinayang sa mukha ng matanda na nagwawalis sa sahig, siguro tama ang 8 Desolations Heavenly Book, sa kritikal na sandaling ito, maaaring nagkamali siya ng pagpili. Pero naniniwala ako sa Han Sanchen. Biglang nagtaas ng ulo ang matandang nagwawalis ng sahig. Mula nang una kong nakilala ang batang ito, alam ko na ang batang ito ang hinihintay ko. Sa makatuwid,
Naniniwala ako na walang ganap na paraan na maaaring siya ay namatay. Bagaman ang batang ito ay isang mortal lamang, at isang tinatawag na mababang uri ng tao sa asol na planeta, nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon, tenacity at walang takot. Walang sino man ang madaling pumatay sa kanya. Kahit sino. Pagkasabi nito ay biglang sumimangot ang matandang nagwawalis ng sahig. Tinignan niya ng malapitan si Han Sanchen. Bigla naman siyang ngumiti. Anong tinatawa-tawa mo? Si Bawang Tianshu ay natigilan, at pagkatapos ay mabilis na sinundan ang mga mata ng matandang walis at tumingin kay Han Sanchen. Bale hindi siya tumingin dito, nang tingnan niya ito ay hindi niya maiwasang magulat. Sa oras na ito, hindi nahulog si Han Sanchen, sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay ganap na bumalik sa normal. Sa paligid niya, kahit na ang enerhiya ng demonyo ay napakabangis, isang mahinang gintong liwanag ay nanatiling tuloy-tuloy sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, nagsimula ring lumitaw ang gininto ang anino mula sa likod ni Han Sanchen. Tumawa din agad si Bawang Tianshu, hindi pala nabugbog ang batang ito, pero gusto niyang maglaro ng ganito. Masayang tumango rin ang matandang nagwawalis ng sahig, alam niyang ang gintong espiritong ito lamang ay hindi makakalaban ng troll. Kaya, sa halip na magpatuloy at mabaygo, mas mabuting tipunin ang lahat ng gininto ang espirito sa iyong tabi. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ng Jinling ay mapakinabangan. Tumanggo din si Bawang Tianshu, oo, kung damaykit ang gintong espirito sa isang lugar, mapipigilan ito na kumapit sa isang maliit na punto. Ang pinakamahalagang bagay ay, pagkatapos maranasan ang labanan ngayon, ang batang ito ay mabilis na napagtanto na ang gininto ang katawan sa kanyang katawan ay hindi masasaktan sa lahat ng mga demonyo. Ang matandang lalaki na nagwawalis sa sahig ay ngumiti, oo, kapag naunawaan mo ito. Ang mga gintong katawan ay talagang makakapidyo sa mga masasamang espirito, at kung ang gininto ang espirito ay maaaring magtayo ng isang napakalaking lugar. Tandang pananong. Alam na alam ni Sanchen na sa kanyang kasalukuyang katawan, hindi niya magagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan upang labanan ang troll, at hindi niya magagamit ang kanyang gininto ang katawan sa flexible na paraan upang damaykit sa pangunahing katawan at sa parehong oras ay hayaan ang gininto ang espirito na umalangaw sa gininto ang katawan, at ang epekto ay magiging ganap na iba sa anumang oras na nagdudulot ng pagkalito sa bata na ito, natuklasan niya ang mga pahiwatig bago ikaw at ako, nakakatuwa. Nakangiting sabi ni Bawang Tianshu. Bahagyang nakaramdam ng pagmamalaki ang matandang nagwawalis ng sahig at tumingin sa bawang makalangit na libro, nasabi ko na nakarapat-dapat ang Han Sanchen sa ating pagtitiwala, kapag ang isang tao ay binigyan ng malaking responsibilidad mula sa langit, natural na ang kanyang isip at katawan ay dapat munang mabuwis. Han Sanchen ay nakaranas na ng iba't ibang pagsubok, naging napakalaki at kalmado. Na hindi siya maaaring maging isang tugma para sa troll, lunukan ang troll at bitag siya ng mahigpit sa iyong katawan, tila lalabas na ang sagot. Syempre, may isa pang punto na maaaring suportahan ang ebidensyang ito. Ibig sabihin, sa tuwing nagagalit ka, ang mga demonyong enerhiyang ito ay lalabas at direktang kumokontrol sa iyo. Sa makatuwid, ito rin ay tumuturo sa gininto ang katawan. Nakakatuwang sabihin na hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakasama ng maayos sa gintong katawan. Kadalasan, umaasa lang siya sa proteksyon sa sarili ng gininto ang katawan sa mga kritikal na sandali upang makumplito ang pakikipag-ugnayan dito. At kapag si Han Sanchen ay naging ganap na nagngangalit, ang demonyong dugo sa kanyang katawan ay magiging manek at ang demonyong enerhiya ay kumukulo, na halatang magpapahina sa koneksyon sa pagitan ng gininto ang katawan at ng kanyang sarili. So, ang golden body ba ang final key? From the current point of view, parang ganon. Ang makapangyarihang demonyong enerhiya ay ganap na hindi makaatake nang harapin ang 3,000 gintong espirito ni Han na lumiliit at umaalingaw sa gininto ang katawan. Ano, di ka ba masyadong mayabang kanina? Kung may lakas ka ng loob, Terra. Malamig na sigaw ni Han Sanchen, labis na nasa sabik. Ang lakas ng demonyo ay napakarahas sa labas, ngunit kitang-kita na kahit gaano pa nila gawin ang kanilang sarili, ang katawan ni Han Sanchen ay nanatiling matatag at protektado. Ikaw bastard, hindi ka maituturing na bayani sa pamamagitan lamang ng pagtatago sa isang baw ng pagong, kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang lumabas at labanan ako hanggang kamatayan. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, hindi ba tayo nag-aaway ngayon?
Kung hindi mo man lang masira ang depensa ko, anong kahihiyan mong pag-usapan ang tungkol sa buhay at kamatayan? Isa lang ang kalalabasan, I live, as for you. Panipi, damn thing. Ang enerhiya ng demonyo ay muling bumangon sa kalangitan, at ang buong kalangitan ay naramdaman na parang gabi na. Ang mundo ng aklat ng langit ay agad na nahulog sa kadiliman, at halos hindi mo makita ang iyong mga daliri kahit na iniunat mo ang iyong kamay. Nang hindi mapigilan ni Han Sanchen ang troll, bagamat hindi siya makaputok ng buong lakas, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Stop pretending in front of me. If you have the ability, attack in. Han Sanchen sneered disdainfully, pero sayang naman, wala kang kakayahan. Malalaman mo mamaya kung may kakayahan ka. Nang matapos siyang magsalita, sa sobrang dilim na daigdig ng aklat ng langit, ang mga multo at lobo ay biglang umungol, na para bang hindi ito ang mundo ng aklat ng langit, lalo pa ang isang purong lupa, ito ay isang kaharian lamang ng impyerno, at ito ay palasyo lamang ng Yama. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang pagiging nasa ganitong kapaligiran ay nakakatakot. Tanging si Han Sanchen ang pumikit at binantayan ang kanyang puso. Parang Diyos na nahulog sa impyerno. Napapaligiran siya ng gintong liwanag, nananatili siyang hindi gumagalaw, at siya ay labis na walang malasakit. Okay, gusto kong makita kung gaano kakatagal, maliit na pagong, kayang tiisin ako, at hanggang kailan mo ako mapapatahimik. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit na matigas ang iyong shell ng pagong, hindi ito masisira sa akin. Bagaman ang iyong gininto ang katawan ay tuwid, ang iyong demonyong enerhiya ay ganap na marahas. Magdusa ng kamatayan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang buong makalangit na mundo ng libro ay agad na nahulog sa isang kakaibang estado. Tawag. Tawag. Ang Buddha-proofang dito ay hindi isang mundo, at ang Buddha-proofang dito ay tiyak na hindi isang buhay na nilalang na maaaring umiral. Ito ang ganap na lugar ng kamatayan, ang ganap na masamang espasyo. Ang langit at lupa ay pinagsama, at ang isang lubhang kakilakilabot na kapaligiran ay mahigpit na bumabalot sa lahat dito. Ito ang ganap na lugar ng mga yin spirit. Solid. Naglabas si Han Sanchen ng isang magaan na inumin, ang kanyang isip ay nakakulong. Ang gininto ang liwanag sa katawan ay lumiit din ng mas matindi, na umaalingaw-ngaw sa gininto ang katawan. Boom! Hindi ko makita ang hugis ng malinaw, ngunit naririnig ko ang tunog ng malinaw. Sa sandaling iyon, para siyang umiihip ng napakalaking ipoypo, at pagkatapos ay dumiretso sa kanya ng mabangis. Boom! Kahit si Han Sanchen, na pilit na ipinagtatanggol ang sarili, ay malinaw na nararamdaman ang biglaang pag-atake ng malakas na hangin sa oras na ito. Han Sanchen, kaya mo bang itago? Ang masamang hangin ay walang awa at nakakatakot. Hindi pa man nababali ang gininto ang espiritu ni Han Sanchen, nararamdaman na niya ang nakamamatay na banta. Kapag sumigaw ako ng 12-dosenang beses, siguradong masisira mo ito. 10, 9, 8, 2, 1. Sa sandaling dumating ang mga salita sa isang lugar, biglang huminto ang hangin sa kanilang paligid. Ngunit alam na alam ni Han Sanchen na may darating na mas malaking banta. Ang lalaking ito ay tiyak na hindi nagbibiro sa kanyang sarili, sa sandaling dumating ang 10 tunog, tiyak na mawawasak niya ang mundo. Ngayon, pwede ka nang mamatay. Malamig siyang ngumiti, at sa sumunod na segundo, naramdaman ni Han Sanchen, na napapalibutan ng gintong liwanag, na tumataas ang presyon niya. Parang paglalagay ng tao sa 10,000 metrong lalim na dagat para makayanan ang sobrang lakas ng pressure ng tubig. Alam na alam ni Han Sanchen na kung patuloy na magbabago ang sitwasyon, madudurog siya hanggang sa mamatay dahil sa panggigipit na ito. By that time, yung tipong yun na ang mag-take over sa katawan niya. Sa tingin mo may backup kang plano pero wala. Actually, may method din ako. It's just that, for the sake of unnecessary risks, I have always followed the advice of Master Gui Yuanzi. Hanggat ang dugo ng demonyong dragon ay hindi ganap na pinagkadalubhasaan, ang orihinal na antas ng paglilinang ni Gui Yuanzi na nakaimbak sa kanyang katawan ay mananatiling hindi kilala. Dahil sa Kisian Valley, si Gui Yuanzi mismo ay ganap na kabaligtaran ng pagkakaroon ng demonyong dragon. Sa makatuwid, ang panghabang buhay na paglilinang na orihinal na ibinigay sa kanya ni Gui Yuanzi, maging siya mismo ay nagsabi,
hindi dapat gamitin kapag walang kasiguraduhan na kaya niyang kontrolin ang dugo ng demonyong dragon. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga kislap at krisis ang lilikha ng dalawang bagay na ito na lubhang nagpipigil sa isa't isa kapag sila ay nagtagpo. Ngunit ngayon, walang paraan si Han Sanchen para panatilihin ito. Ang lahat ng kanyang paglilinang ay ganap na naubos sa panahon ng palihim na pag-atake sa mga punto ng pagkain. Kabilang dito ang lahat ng totoong enerhiya sa loob ng puso ng dragon. Ngayon, si Han Sanchen ay walang anumang tunay na kapangyarihan, at umaasa lamang siya sa ginintoang espiritu na ibinigay sa kanya ng 8 desolasyon na makalangit na aklat na ngayon lamang ay panghawakan. Ngunit kung tutusin, ang mga ito ay pansamantalang tagumpay lamang ni Han Sanchen, bilang karagdagan, ang mga meridian ay lahat ay may kapansanan, kaya maaari lamang siyang makarating sa ibabaw ngunit hindi sa loob. Sa makatuwid, ang pagsipsip ng Jinling ay talagang hindi maganda. Ang higit na function nito ay upang i-connecta ang gininto ang katawan upang maglaro ng isang tiyak na pagtutol. Pero halatang hindi na nito kayang pigilan. Sa makatuwid, ang tanging posibilidad na lumaban si Han Sanchen ay ang paglilinang na ibinigay sa kanya ni Gui Yuanzi. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang tunay na pag-iral sa antas ng Diyos. Walang nakakaalam kung gaano kataas ang panghabang buhay na antas ng paglilinang, ngunit tiyak na hindi ito mababa. Although this operation is very dangerous, but then again, if I can't resist and this guy controls my body, my soul will be destroyed, so what consequences can I not bear? So, ready ka na ba? Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo, na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata, at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto kong makita kung anong mga pamamaraan ang mayroon ka. Mabahong tao, sirain mo na ako. Pagpuksa ng demonyo, boom! Marahas na yumanig ang langit at lupa, at ang sobrang pressure ay nagmula sa lahat ng direksyon sa isang iglap. Hindi naman nakonsensya si Han Sanchen at binitawan na lang niya ang katawan niya. Sa ilalim ng gininto ang espiritu, ang pagtatanim na nakatago ay ganap na inilabas, habang ang enerhiyang ito ay inilabas, ang dugo ng dragon sa Han Sanchen ay nagsimula ring gumalaw ng baliw, ay tanggal, sa itaas ng katawan ni Han Sanchen, biglang lumitaw ang orihinal na figure ng demonyong dragon, pagkatapos, bumuka ang bibig ng dragon, at ang dagandong ng galit at sakit ay bumungad sa bibig ng dragon, na umalingaw sa buong mundo, kamatayan o buhay. Ngayon, depende ito sa sandaling ito. Nagbigay ng soft drink si Han Sanchen at pumikit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!